ang batas ng Diyos.org. Appendice 5F. Teknolohiya at libangan sa Sabath. Bakit mahalaga ang teknolohiya at libangan? Ang isyu ng teknolohiya sa Sabath ay pangunahing kaugnay ng libangan. Kapag nagsimulang sundin ng isang tao ang Sabath, isa sa mga unang hamon ay ang pagpapasya kung ano ang gagawin sa lahat ng libreng oras na kusang bumubukas. Yaong dumadalo sa mga simbahan o grupong nagbabantay ng Sabath ay maaaring mapuno ang ilan sa oras na iyon ng mga organisadong gawain. Ngunit kahit sila ay darating din sa sandali na tila wala nang magawa. Totoo ito, lalo na para sa mga bata, kabataan at mga kabataang may edad. Ngunit pati ang matatanda ay maaaring mahirapang umangkop sa bagong ritmo ng oras. Isa pang dahilan kung bakit hamon ang teknolohiya ay ang presyur ngayon na manatiling konektado. Ang tuloy-tuloy na agos ng balita, mensahe at mga update ay isang bagong pangyayari na naging posible dahil sa internet at pagdami ng personal na mga device. Ang pagsira sa nakaugaliang ito ay nangangailangan ng pananabik at pagsisikap. Ngunit ang Sabath, ang perpektong pagkakataon para gawin ito, isang lingguhang paanyaya na kumalas sa mga digital na panggambala at muling kumonekta sa mailalang. Ang prinsipyong ito ay hindi nalilimitahan sa Sabath lamang. Sa araw-araw, dapat maging maingat ang anak ng Diyos sa patibong ng tuloy-tuloy na koneksyon at panggugulo ng isip. Puno ang mga awit ng mga paanyaya na magnilay sa Diyos at sa kanyang batas araw at gabi. Awit 1, 2, awit 72, 2, awit 119, 77 hanggang 79, awit 119, 148, na nangakong magdadala ng kagalakan, katatagan at buhay na walang hanggan sa mga gumagawa nito. Ang kaibahan sa ikapitong araw ay ang Diyos mismo ang nagpahinga at iniutos sa atin na tularan siya. Exodo 20:11. Kaya ito ang isang araw bawat linggo na ang pagbiskonekta mula sa makamundong daigdig ay hindi lamang kapakipakinabang, kundi itinalaga ng Diyos. Panonood ng sports at secular na libangan. Itinangi ang Sabath bilang banal na oras at ang ating isip ay dapat mapuno ng mga bagay na sumasalamin sa kabanalang iyon. Dahil dito, ang panonood ng sports, sekular na pelikula o serye ng libangan ay hindi dapat gawin sa Sabath. Ang ganitong nilalaman ay hiwalay sa espiritual na pakinabang na layunin ng araw. Tinatawag tayo ng kasulatan, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Levitico 11:44 hanggang 45. Muling binigkas sa unang Pedro 1:16 na nagpapaalala na ang kabanalan ay may kinalaman sa paghihiwalay mula sa pangkaraniwan. Nagbibigay ang Sabath ng lingguhang pagkakataon upang ilayo ang ating pansin mula sa mga panggambala ng mundo at punuin ito ng pagsamba, pamamahinga, nakapagpapalakas na pag-uusap at mga gawaing nagpapasariwa sa kaluluwa at nagbibigay karangalan sa Diyos. Pagsasagawa ng sports at ehersisyo sa Sabath. Kung paanong ang panonood ng sekular na sports ay humihila sa ating pansin tungo sa kompetisyon at libangan, ang aktibong paglahok sa sports o mga routine sa ehersisyo sa Sabath ay inililihis din ang focus mula sa pamamahinga at kabanalan. Ang pagpunta sa gym, pag-ensayo para sa atletikong layunin o paglalaro ng sports ay kabilang sa karaniwang ritmo ng ating paggawa at sariling pagpapaunlad sa mga araw ng trabaho. Sa katunayan, ang pisikal na ehersisyo sa kanyang kalikasan ay salungat sa tawag ng Sabath na tumigil sa pagsisikap at yakapin ang tunay na pamamahinga. Inaanyayahan tayo ng Sabath na isantabi maging ang ating mga sariling hangaring performance at disiplina upang makasumpong ng kapreskuhan sa Diyos. Sa pag-atras mula sa workout, ensayo o laban, iginagalang natin ang araw bilang banal at nagbibigay puwang sa espiritual na panibago. Mga pisikal na gawaing angkop sa Sabath.
Hindi nito ibig sabihin na kailangang gugulin ang Sabath sa loob ng bahay o walang galaw. Ang magagaan at payapang paglalakad sa labas, hindi nagmamadaling oras sa kalikasan o banayad na pakikipaglaro sa mga bata ay maaaring maging isang magandang paraan upang parangalan ang araw. Ang mga gawaing nagpapabalik lakas sa halip na nakikipagkumpetensya, nagpapalalim ng ugnayan sa halip na nanggugulo, at itinituon ang ating pansin sa likha ng Diyos sa halip na sa tagumpay ng tao, ay pawang kaayon ng diwa ng Sabath na pamamahinga at kabanalan. Magagandang gawi sa teknolohiya para sa Sabath. Sa abot ng maaari, ang lahat ng hindi kinakailangang koneksyon sa makamundong daigdig ay dapat huminto sa Sabath. Hindi ibig sabihin ito na tayo'y magiging masyadong mahigpit o walang kagalakan, kundi sadyang umatras mula sa ingay ng digital upang parangalan ang araw bilang banal. Hindi dapat umasa ang mga bata sa mga device na konektado sa internet upang punuin ang oras ng Sabath. Sa halip, hikayatin ang mga gawaing pisikal, mga aklat o medyang nakalaan sa banal at nakapagpapalakas na nilalaman. Dito lubos na nakatutulong ang komunidad ng mga mananampalataya, sapagkat nagbibigay ito ng ibang mga batang makakalaro at mamamakabuluhang aktibidad na maibabahagi. Dapat sapat na hinog ang pag-unawa ng mga kabataan upang maiba ang Sabath sa ibang mga araw pagdating sa teknolohiya. Maaaring gabayan sila ng mga magulang sa pamamagitan ng paghahanda ng mga aktibidad ng maaga at pagpapaliwanag ng bakit sa likod ng mga hangganang ito. Ang pag-access sa balita at sekular na mga update ay dapat itigil sa Sabath. Ang pagtingin sa mga headline o pag-scroll sa social media ay madaling humila sa isipan pabalik sa mga alalahanin ng karaniwang araw at sirain ang kapaligiran ng pamamahinga at kabanalan. Magplano ng maaga, i-download ang mga kinakailangang material, i-print ang mga gabay sa pag-aaral ng Biblia, o i-queue ang angkip na nilalaman bago lumubog ang araw upang hindi ka nag-aapura sa paghahanap ng material sa oras ng Sabath. Isantabi ang mga device. Patayin ang mga notification. Gumamit ng airplane mode o ilagay ang mga device sa isang nakatalagang lalagyan sa oras ng Sabath upang ipahiwatig ang pagbabago ng focus. Ang layunin ay hindi demonisahin ng teknolohiya kundi gamitin ito ng wasto sa natatanging araw na ito. Itanong ang parehong tanong na ipinakilala natin noon. Kailangan ba ito ngayon? At nakakatulong ba itong magpahinga at parangalan ang Diyos? Sa paglipas ng panahon, ang pagsasanay sa mga gawaing ito ay tutulong sa iyo at sa iyong pamilya na maranasan ang Sabat bilang isang kagalakan sa halip na isang pakikibaka. Ang seryeng ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site angbatasnangdiyos.org.